Sa buong buhay ko, wala akong naririnig na taong nagsasabi na ayaw kong maging successful sa buhay. Ibig sabihin lang nito, lahat tayo nangangarap na magiging matagumpay sa buhay. Sino ba namang ayaw na magkaroon ng maayos na bahay, may sasakyan, may pera higit sa lahat? Ang mga bagay kasi na ito ay magbibigay kasiyahan sa iyong pamilya. Kaya wala talagang may ayaw nito. Kaya naman baka taglay mo ang walong sign na ito para maging successful ka sa buhay. Sikapin mo lang matapos ang video na ito dahil sigurado ako magpapasalamat ka sa akin dahil madagdagan na naman ang kaalaman mo kung paano maging successful. At kung ready ka na, number 1, huwag palaging nakatunganga, kumilos ka. Isang sign ito para maging successful ka at huwag ka lang puro plano o salita, dapat gawin mo o kumilos ka na. Dahil maraming tao kasi ang na-stuck na lang sa kakaplano o pag-overthink hanggang sa wala na silang nagawa. Naiisip na lahat ang negative na bagay pero yung resulta wala pa rin. Yung iba naman puro kwento pero wala namang kwenta. Pero kung napapansin mo, lahat ng nagiging successful na tao, hindi lang yan ganyan. Hindi tinatamad, hindi puro isip lang, meron talagang pagkilos. Mas nagkakaroon ka kasi ng progress kung nag-uumpisa ka ng gumalaw kahit simple o small step man yan. Pero kung hindi ka talaga gagalaw o kumikilos, o di kaya nakatunganga ka lang, wala ka talagang maabot sa buhay. Number 2, ikaw ang taong madiskarte. May mga tao sa kahit anong sitwasyon ng kanilang buhay ay may nagagawa pa rin may kabuluhan. Nakapagnegosyo, nakapagtrabaho, nakatulong sa ibang tao at marami pang iba. Hindi sila ang mga taong puro reklamo sa kanilang sitwasyon. Meron silang diskarte para makaahon sa hirap o makaahon sa buhay. Marami kasing tao na nakapokus lang sa mga bagay na wala sila. Wala akong pera, wala akong sasakyan, wala akong magagandang cellphone, wala akong tinapos at iba pa. Hanggang sa wala na nga silang nagawa sa buhay. At hindi na kumilos para makaahon. Pero sa kabila nito, may mga tao pa rin nasa parehas na sitwasyon pero nagiging successful pa rin at umasinso pa rin sa buhay. Anong pinagkaiba nila? Yun ay dahil resourceful sila at madiskarte. Hindi sila nakapokus sa kakulangan o kung ano ang wala sa kanila. Mas nakapokus sila sa kung ano ang meron sa kanila na pwede nilang gamitin para makaahon sa hirap at maging successful. Maraming taong ganito galing sa wala hanggang sa nagiging successful. Kasi marunong silang mag-adapt sa sitwasyon kung anong pwede gawin, ginagawa. Kung ano ang pwedeng matutunan, pinag-aralan. Ito yung mga tao na kahit saan mo ilagay ay talagang magiging successful. Number 3, sa laban ng buhay, hindi ka basta-basta sumusuko. Ang sign na ito ay nagpapakita na hindi ka basta-basta sumusuko. Competitive. Ikaw ang taong hindi marunong umurong sa laban ng buhay maski gaano ito kahirap. Ang mga taong competitive ay ang mga taong determinado na magtagumpay sa buhay. Ikaw ang taong hindi basta-basta panghihinaan ng loob. Ikaw ang taong pag nakaramdam ng hirap, mas lalo ka pang nag-aapoy sa pagpupursige. Ang pagiging competitive ay hindi ito masama dahil mas lalong tinutulak tayo nito para magsikap pa at mag-level up. Maging competitive ka pero hindi dapat laging nakapokus sa iba, kung hindi mag-focus ka para rin sa sarili mo kung paano ka magiging active sa araw-araw. Number 4, dapat marunong kang magpasalamat. Para maging successful ka sa buhay, dapat marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka. Magpasalamat ka sa kahit maliit na blessings na dumating sa buhay mo. Kahit na sabihin na natin na mahirap pa rin ang buhay, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon dahil hanggang ngayon may buhay ka pa rin. Magpasalamat ka sa magulang mo, sa mga tao sa paligid mo. Kahit ba sa mga simpleng bagay lang. Kahit ay dapat nagpapasalamat ka na rin. Minsan masyado tayong naging mapagmataas. Nakalimutan natin ang mga maliliit na bagay na dapat nating ipagpasalamat. Dahil mahirap maging successful kung meron kang galit o puot sa puso mo. Mahalaga kasi na kahit papano meron kang peace of mind. Kung may pinagdaanan kang mga problema o pagsubok, hindi ka lang dapat puro reklamo. Dapat solusyonan mo ito. Ang problema nakadepende yan kung paano mo siya tignan, or wag sa purong negative na aspeto, dahil may mga problema din na maganda na nakakatulong din sa atin bilang isang tao para tayo ay angat pa. Nakakatawa man isipin pero minsan talaga ang problema may magandang dulot ito sa iyo. Number 5, inspired ka sa success ng iba. Maraming tao ang lagi na lang naiinggit sa iba at gusto nilang hilain pa pababa, siraan na o di kaya inaaway pa. Kapag nakikita nila na umasinso o yumayaman yung isang tao, yan yung tinatawag na masamang inggit. Pero sa kabilang banda, mainggit din naman na may magandang maidudulot. Yung naiinggit ka pero inspired ka sa tagumpay ng iba.
Hindi ka insecure sa success ng iba, bagkus mas lalo ka pang ginanahan at gagalingan mo pa at sipagan mo pa sa mga ginagawa mo. Pwede mo silang gawin inspirasyon para mas aangat ka pa. Yan ang ginagawa ng mga successful na tao. Kaya sila nagiging successful. Hilaan pataas yan, hindi hilaan pababa. Kung sino pa nga yung laging dinadown, kung napapansin mo, sila pa ang mas lalong umaangat. Kasi ganun talaga, dapat mag-focus ka sa sarili mo at hindi sa iba para lang i-down sila. Number 6, good habits at disiplina. Ang sign na ito ay nagpapakita na meron kang disiplina at dapat ginagawa mo ay ang tama. Ang disiplina ay isa sa pinaka-importante para maging successful ka. Yun, ibang tao kasi may mga maling habits na ginagawa kaya mas lalong naghihirap o nagsasuffer yung kalagayan nila sa buhay. Ginagawang habits ang pag-iinom hanggang umaga, puro sugal, puro bisyo. Ang mas masama pa dito kung nag-a-addict na. Pero yung mga taong mga successful, may mga good habits yan na ginagawa tulad ng pagpabasa, pagising ng umaga, hindi nalilate, nag-exercise, marunong humawak ng pera, at iba pang mga mabuting gawa. Kasi ang mga habits na ito ay tutulong sa iyo para maging successful ka sa buhay. Number 7, ikaw ang taong hindi takot mag-fail. Isa din ito sa pinakamalaking sign na magiging successful ka. Sabi nga nila, failure is the part of process of success. Kaya malinaw na dapat hindi ka takutan ito dahil ang taong umiiwas sa failure ay umiiwas din sa success. Marami na ang nagpapatunay nito, failure sa paghanap ng trabaho, failure sa negosyo. Pero pinagpatuloy pa rin nila hanggang sa naabot nila ang kanilang tagumpay. Ang kabiguan ay may malaking ambag sa karera mo sa buhay patungong success. Dahil sa kabiguan, marami kang matutunan dito higit pa sa iyong pinag-aralan. Isang bagay lang ito na dapat mong maunawaan para siguradong magtagumpay ka sa kinabukasan. Mas maraming pagkakamali o kabiguan, mas mabilis kang magiging successful. Dahil mas madali mong matutunan ang lahat mula sa kabiguan. Kung ano ang dapat mong itama para maging successful ka sa mga ginagawa mo. Tandaan mo, yung mga idol mo ngayon na matagumpay na sa buhay, bago sila nakarating sa katayuan nila ngayon, marami din yan silang pinagdaanan na samot-saring kabiguan at hirap. Kaya kung iiwas ka nito o takot kang harapin ito, mababa ang chance na magiging successful ka sa buhay. Number 8, inumpisahan mo na dapat tapusin mo. Ang sign na ito na ay nagpapakita na ikaw ay isang taong pag may naumpisahan ay tinatapos mo ito. Hindi ka tulad sa iba na puro start lang, walang ending. Magaling lang sa umpisa, hindi ikaw yung taong masipag lang sa una o excited lang sa una. Pero bandang huli, hindi na pinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Maaring bigla lang tinamad o nahihirapan na, tapos sumusuko na lang kagad hanggang sa hindi na talagang ginagawa pa. Pero ang mga taong tulad mo na may chance na maging successful sa buhay, hindi ka tulad sa kanila. Tulad ng nasabi ko, kapag ikaw ay may naumpisahan na gawin, tinatapos mo talaga ito dahil gusto mong malaman kung ano talaga ang magiging resulta nito. Ikaw yung taong kahit nahihirapan na, sinusubukan mo pa rin ituloy ang mga ginagawa mo dahil nauunawaan mo na lahat ang bagay na nakikita mo sa paligid ay lahat yan ay nag-uumpisa sa plano. Tulad ng eroplano, hindi naman yan biglang tumubo na lang. Inuumpisahan din yan ng isang inventor at tinatapos kaya nagkaroon tayo ng sasakyang panghipapawid. Kaya kung may naumpisahan ka na ngayon, tuloy mo lang. Malay mo yan pala ang magbibigay sa iyo ng kasaganaan sa buhay in the future. At hanggang dito na lang muna tayo. Kung sakali naman na wala ka pa sa 8 sign na ito o may isang sign ka lamang, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng maging successful sa mga bagay na ginagawa mo. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin ang sarili mo at mag-focus ka sa vision mo. Kasi ang salitang tagumpay may kanya-kanya tayong pamamaraan para maabot yan. Kaya naman taos puso akong nagpapasalamat sa inyo at sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod. Paalam.